Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan po na batiin po natin ang bawat isa. Okay. Pwede po tayong umikot as we sing this song, Mahal na Mahal Kita, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga pong Panginoon na mahal ka namin sapagkat Ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Kaya salamat po, Lord, sa pag-ibig mo, Panginoon, na walang kondisyon, God. Bagamat, Panginoon, kami ay hindi karapat-dapat mahalin, subalit, Lord, kami pinaging dapat mo, Panginoon. Dahil sa iyong pagmamahal, Panginoon, at sa iyong banal na dugo na nagtigis nun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa aming katubusan. Kaya sa oras na ito, Lord, muli narito kami. Sa oras na ito, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi kami, Panginoon, ng paglilinis ng aming mga puso, ng aming mga isipan.
Kung sa buong linggo, Panginoon, ay mayroon kaming mga nagawa, ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyong harapan. May mga nasalita kami, may mga naisip kami na hindi nakakalugod sa iyo, Diyos. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay sama-samang lumululog sa iyo. Panginoon, kumilos ka nga po, Diyos, sa mga oras na ito. Sa araw na ito, Panginoon, na ito'y araw, Diyos, upang kami ay magkatipon, magkasama-sama, Panginoon, sa iyong harapan. Upang kami, O Diyos, ay maghandog ng mga papuri, pasasalamat ng sama-sama. At sama-sama rin po kami makikinig na iyong mga salita. Kaya sa oras na ito, Panginoon, minsan paugahan, buksan mo ang aming mga puso. Hayaan mo po, Lord, na padaluyin mo ang inyong presensya sa bawat isa sa amin sa buong kabahayan ito, Panginoon. Bahay sambang ito, God. Hayaan mo kumilos ka, O God. Magmula sa pinakabata sa amin, Panginoon, hanggang sa pinakamatanda sa amin, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, ang buong building na ito, Panginoon, ay mapuno ng iyong presensya, Panginoon. Sa aming pag-aawitan, Panginoon, hayaan mong bumaba yung Banal Espiritu Santo at siyang kumilos, Panginoon, sa bawat isa. Nawa, mabigyan ka namin ng papuri, Panginoon, at karangalan sa umagang ito. Pagpalain mo ang iyong salita na dadalhin ng aming pastora, ang iyong lingkod, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na gamitin mo siya, Lord, o lalo pa, Panginoon, sa oras na ito. At sa bawat isa sa amin na makikinig, buksan mo ang aming mga puso at ang mga isipan namin, Panginoon. Ang praise team, Lord, hayaan mo po, Panginoon, na madala kami, Panginoon, sa pagpupuri sa umagang ito, Panginoon. At ikaw lamang po, Diyos, ang aming maitaas, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin, papurit pagsamba. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon naman po ay ating babasahin ang salita ng ating Panginoon at ito ay matatagpuan sa mga Kawikaan, chapter 14. Ako po ay magbabasa sa first na slide, sa susunod po kayo naman. Sa chapter 1, ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino ay nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka ang mga kamalig ay walang laman, datapwat sa maraming baka sa gana ang anihan. Ang baka sa sisi, kung ikaw ang magdaanan ng sising sarali. Ang mga ay nag-aaral pero hindi natuto. Ngunit madaling maturuan ang tao ay galing. Iwasan mo makisama sa mga mga pagkat sa kanila ay wala kang pulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mga ay naaaral ay maliit na ginawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa katugyuan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tulda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan. Ngunit ang ligaya ay maaaring mawakas ng panimitan. Pagbabayaran ng tao ang likod niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagandang kalakan. Pinaniniwalaan ng mga lahat ng pamamagitan, ngunit sinisya sa nagtawa ng mga kanyang pupunta. Ang tao ay nawa ay lumalayo sa masamahan, ngunit ang mga ay napakamatay sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa ng di marapat,
ngunit ang mahinahon ay laging nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino'y nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ngunit ang matulungin, kaya ang tinatamas. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak. Ngunit ang nag-iisip ng mabuti pagkakapalalaan at nalalaga. Ang bawat pagsisikap ay may kapinabang. Ngunit ang puro salita ang bunga ay kahirapan. Ang tulong ng kanino ay kanyang kanyang karunungan. Ang pitas ng mga ay kanyang nakakalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan. May hatid na takatatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay. At ang taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan. Ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinaman ay napapakilala ng maunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay katanda ng magmamahal. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang pagsukahan ay higay-higay ng kapahal. Ang umami sa mahirap ay mahamak sa may kapal. Ngunit ang matulungin ang dulot ng karangalan. Ang masama ay pinagsasak sa sariling kasamaan. Ngunit ang kanungan ng mawid ay ang kanyang pagkakas. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang halaman. Ang katwiran ay nagpapatakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utusan walang isip, siya ay napupuot. Salamat sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Amen. So based po sa ating binasa ay meron po akong takeaway na ang karunungan ay nakikita lamang sa ating Panginoon. Kung dati tayo ay kabilang sa mga tinatawag na mangmang, dahil sa nakilala natin ang Diyos, ang dulot niya ay karunungan. Kaya nagbibigay siya ng wisdom. At dahil dyan ay marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon, and as we give glory to our God, let's give everything that we have, buong isip, buong lakas, buong puso, at ang ating mga tinig ay ibigay natin sa ating Panginoon. Huwag natin hayaan na iba pa magpuri sa ating Diyos dahil nararapat siya sa lahat ng papuri at pagsamba. Let's give praise to our God. Bye.
Huwag na! Kaya bago siyang mahuli. Huwag na!
Diyos na wala nang higit pa sa iyong kabutihan. I just wanna praise you at nawa Panginoon ay makita niyo kami talagang tatapat sa inyo at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. And invite the Holy Spirit to be with us, Panginoon. Buhin po ang aming mga puso, isip, at baguhin niyo po kami sa inyong wakas, Panginoon. Ikaw walang iba.
ka, O Diyos. Sa iyo lahat ang pinawasa pupuri pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hello, my test. Ayan. Good morning sa bawat isa. And it's good to see you again. After ko magkaling dito, pagdating ko sa bahay ay mulat na ako. Kaya imagine, medyo matagal na, hindi maiwasan talaga na magsalita. Kahapon ay maghapon ako nagturo sa Tinet. Kaya parang naabuso na naman ang aking boses. So, there's something. It's the grace of God actually. So, good morning po sa bawat isa sa inyo. Can you greet one another? Good morning. Ayan. Okay. So, siguro ay manalangin po muna tayo. And sa oras na ito ay hayaan po natin ang banal na Espiritu ng Diyos ang kumilos. Sige tayo manalangin. Idinudulog namin sa iyo, dakilang Diyos Ama, ang iyong salita sa umagang ito. Ikaw po, banal na Espiritu, ang magpaunawa at talagang pumagitna sa aming lahat. Ikaw nakababatid kung sino kami, nasaan kaming status ng buhay ngayon. At alam mo rin ang aming mga pangangailangan. Alam mo rin yung mga challenges na aming buhay. Yet, Lord, sa buhay na ito, ginawa mo kaming maging mananagumpay dahil nagtagumpay ka na doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, hayaan mo po ang salita mo ay tulay na malaya, makapusa sa aming lahat. Kung aming dalangin sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, we're on our third week ng ating preaching series na crossover, Living a Fully Surrendered Life. So, our message for today ay nasa Joshua chapter 3, 13 to 17. And ang title po nito ay Step Before You See. The subtitle is Faith That Gets Its Feet Wet. Okay. So, mayroon akong story sa bawat isa sa inyo. Ang isang bata na first time natuturo ang lumangoy, in-enroll na nanay
ang kanyang anak sa swimming school. And usually, kapag ganito, ano yung unang-unang eksena na makikita po natin? Nasaan yung bata? Doon ba agad siya sa tubig? So, malamang natin siya sa gilid ng pool at mahigpit na nakakapit doon sa hawakan, yung rail. And yung paa niya ay nakasausaw lang sa tubig. Kabado, nag-iisip what will happen. So, then titingin siya sa coach at sasabihin, Coach, saluhin mo muna ako ha, and promise, hindi ako malulunod. So, that's how the child talked to sa coach niya. Of course, yung instructor nasa tubig, nakaabang, arms open wide, kalmado lang. At sabi niya sa bata, nandito lang ako. I got you and jump. Pero yung bata, gusto mo na talaga ng assurance bago tumalon. Gusto mo na makita na siya ay safe talaga. Sinisiguro niya na hindi siya lulubog. So, gusto niya muna makita, bago siya mag-jump into water. Pero paulit-ulit ang sinasabi ng coach sa kanya, hey kid, hindi ka matututo sa katitingin lang. Hindi ka matututo kakaisip kung gaano kalalim itong pool. Hindi ka matututo kung hawak mo pa rin ang rail. Matututo ka lang kapag gumalaw ka na o kumilos ka na. Matututo ka lang kapag tumalon ka na. So, minsan, ang kailangan lang para matutong lumaki talaga ay bitawan yung kapit at magtiwala na mayroong sasalo sa'yo. Ganito po yung nangyari sa Joshua chapter 3. Ang babasahin ko na lang ang passage ay yung Tagalog. So, go tayo sa slide ng Tagalog. Sabi diyan, verse 13, kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kabanatipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. 14. Sa pangunguna ng mga paring may dala ng kabanatipan, umalis ng kampo ang bayang Israel para tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan, ang mga paring may dala ng kabanatipan, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Saretan. Samantala, ang agos pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanatipan hanggang sa makatawid sa kabilang pangpang ang buong sambayanang Israel. So, the big idea ng passage na ito o ng message natin ngayong umaga from Joshua 3:30 to 70 is this: the river only parts when your feet touch the water. Surrender is more than a decision. It's a step. Miracles happen in motion, not in hesitation. So, let's see first the big picture ng story. Ang Israel ay nasa harap na ng Jordan River at naaalala niyo po ba na from Egypt ay inilabas ng Diyos ang Israel from Egypt to wilderness. How many years sila naman paikot-ikot sa wilderness to possess the promised land? 40. Nasabi ng mga scholars, 40 days makaka-pastor na sila. Pero dahil sa katigasan ng ulo, disobedience, hindi nakarating. Nagpaikot-ikot sila doon kasi God wants to teach them something. So, dito, sa 3:13, sabi doon ng Diyos sa kanila, kapag tumutong na sa tubig ang mga paring may dala ng kabanatipan ni Yahweh,
titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. So, very clear yung instructions, right? Hindi niya sinabing kapag tumigil ang tubig, saka kayo tatawid. Ano? Saka kayo tumawid. Hindi rin niya sinabing hintayin niyo muna maging safe. Ang sabi niya, kapag tumapak ang paa ninyo. So, the first thing to do is step first, then part after. Ayun. So, first Sunday, we've learned, you must live before you live, right? Ito ay kay Abraham na kailangan niyang iwanan ang kanyang bayan before he could step into the promised land. Second Sunday ay nandoon naman consecrated before conquest. Kaya may bahagdan dito, no? You cannot conquer new territory with an old identity. Victory begin with consecration. Huwag niyo kakalimutan itong passage na ito sa Joshua 3:5. Na kung saan tumigil sila sa Gilgal at nag-consecrate. Kasi sabi niya, you will see amazing things kinabukasan. And nandun na sila ngayon sa harapan ng Jordan River. So, this time, on this third week ng ating message, may bagong lesson ang Diyos sa Israel. Hindi na lang living. Yung iiwan mo yung bayan mo. And then, hindi lang consecration. After consecration, the next is step forward. Step forward. May mga moments sa buhay ng pananampalataya natin, hindi ito gumagalaw. Ayaw gumalaw. Na-stuck na siya. Alam niyo ba, yung part na yan, na hindi ka na gumagalaw, that's disobedience. Israel is no longer in Egypt, right? They are no longer in the wilderness. Wala na sila sa wilderness. They are now standing in front of the Jordan River. The promise is on the other side ng river. But the river then is overflowing. So, sabi ng Joshua 3:15, the Jordan River was at flood stage. So, ano ibig sabihin nun? Masyadong delikado na tumawid sila sa Jordan River. Pero, ang linaw ng instruction ng Diyos, kapag tumutok ka sa tubig, ang mga paring may dala ng kapanatiban ni Yahweh, ano mangyayari? Titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang Jordan River hindi mahahati habang tinatanaw lang nila ito kahit manalangin sila. Kasi may instruction ng word. Nanalangin ka pa ba nun? Meron lang ang word sa'yo. Napakalinaw na ng instruction. Mahati lang ito kapag sila ay tumapak na as per instruction ng Diyos sa kanila. So, mga kapatid, ito po'y makikita natin sa kwento ng Israel. Hindi agad natin ng Diyos ang Jordan River kasi may hinihintay siyang hakbang na gagawin ng Israel. Ayun. May papel sila dito. At dito natin makikita yung unang katotohanan. God waits for forward movement. Marami tayong ganito. Parang ayaw natin gumalaw. Pero God waits for forward movement. Kaya yung sabi nung sa 13, kapag lumusong na ang mga pari na tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, ang Panginoon ang makapangyarihan sa buong mundo, hihinto ang pagdaloy ng tubig sa ilog ng Jordan. At tubig nito mula sa itaas ay may ipon sa isang lugar. Napakalinaw, kapag lumusong na ang mga pari. Notice the word, kapag. Kapag. Hindi sinabi bago sila lumusong. Habang nakatayo sila sa pampang
Ang sabi, kapag lumusog na, meaning, ano ibig sabihin nito? The miracle was conditional upon movement ng pag-step mo. God had already decided to stop the river. Di ba? Sinabi niya to. Pero, you have to obey the instruction. The timing of the miracle was connected to their obedience. The water would not stop while they were discussing, praying, etc. The water would not stop while they were hesitating. The water would stop only when they step. Many times in our lives, takot tayo mamakbang. Ako po ay maraming crossover sa buhay. Una kong nakilala ang Lord after ng college. Nagtrabaho sa bangko. The call came to resign from my job while I was working. So, may partial obedience po ako. May partial disobedience ako din. Nung sinabi ng Lord sa akin, hindi agad ako tumugon. Hesitate ako. Kasi breadwinner ako ng family. Tatanda na yung magulang ko. And yung moment na yun, biglang nag-increase yung aking salary and I was about to be promoted. Maging branch manager. Ako na next in line. Kasi magna 9 years na rin ako sa bank that time. So, parang nanghihinayang, something like that. Pero I heard clearly the voice of the Lord. Kaya nung moment na yon, sabi ko, Lord, 2 years ako na nag-wait bago, pinag-wait ko ang Lord ng 2 years bago ako mag-go. Sabi ko, Lord, pahingin mo ng pangharap buhay na kapalit ko. Binigyan ako ng Lord 2 tricycle para mabuhay ang parents ko. So, sa madaling sabi, pero yun yung moment na may mga consequences akong narin out of that. Usually, God often attaches miracles to obedience. Napakahalaga nun. Kukwento ko pa yung mga crossover ko. I need to step forward and obey the Lord. Kaya nung pumunta po ako sa paaralang Biblia, wala po akong promise support. Wala promise support ako. I just go because I know God called me and there are so many confirmations then. So, kaya tingnan po natin yung journey. From time to time, insert yung testimony ko. Sabi doon, ang mga pari na tagabuhat ng kahon ng kasunduan. So, the priests were carrying the Ark of the Covenant. And alam niyo ba na ang Ark of the Covenant, hindi pwedeng sino-sino lang ang bumuhat niya. At mayroong style din para ito buhatin. Kung kayo po ay Bible reader, malalaman nyo na mayroong nag-touch lang dito para alalayan na hindi mabuwal na matay. Yung tao na yon. So, hindi sino-sino lang ang pwede, mga priest lang po ang pwede umawak nito. Oh, okay. The Ark of the Covenant represented the presence of God. Bakit kaya itong nauna? Ba't kaya ito nauna? Kasi yung Ark of the Covenant represented the presence of God, authority of God, the covenant of God. Ito ang nauna. Why? It symbolized that God Himself was going before them. Nauna ang Lord. Nauna ang Lord. Nasa unahan siya. Kaya nga, mga kapatid, obedience does not mean you move alone. You move carrying His presence. And that's what happened to me.
Kaya doon kami nakita-kita sa Bible School nila Pastor Miguel, nila Pastor Pastor Elsie, Pastor Andy. Kami ay magkakaibigan. Kaya nga, makikita po natin. Then, ang sabi pa ulit ng praise, ang Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo, no? Tingnan niyo po, ang mga pari na tagabuhat ang kahon ng kasunduan. Tapos, i-describe dito ang Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo ang nag-utos nito. So, why did Joshua describe God this way? Kailangan mag-build ang pananampalataya ng Israelites. Na ang Diyos na nanguna sa kanila ay ang Diyos na makapangyarihan sa buong mundo. Why? Joshua mentioned this because Israel was about to face flood waters. The nation's enemy. Marami po sila patatalsikin ang mga nandoon nakatira sa lupang pangako. And by the way, the promised land is an unfamiliar land. They don't know what kind of land is that. So Joshua was reminding the Israelites the one asking you to step is the Lord of all the earth, ang makapangyarihan sa buong mundo. We have suffered pandemic. That's a world phenomenon, and the Lord is in full control, right? Now we have the Middle East war. Ang mahal ng gasolina tumaas. Kagagaling ko lang sa rehab Friday. MWM kasi ako sa therapy ko. Alam niyo, tumaas yung bayad ko. Dati 850 lang, ngayon 900 plus na. So, tumaas siya. Tumaas din yung pag nag-grab ako, pansin ko, senior discount, parang ordinary na lang yung payment ko. So, it means to say, nagtaasan. Kaya, may effect ito, worldwide. Pero, sino ang Diyos natin? Ang makapangyarihan sa buong mundo. The river may be strong, but the Lord is stronger, right? Tsaka, hindi naman ang promise. The obstacles may look big, but the one commanding is bigger. Ito ay hindi blind faith na tinatawag. This is confident obedience rooted in who God is. Sino ba ang Diyos mo? Kilala mo ba siya? Kasi nakadepende ang ating paglakad, ang response, kung kilala mo siya. Di ba may awit na kung kilala mo siya, babaha na pagpupuri. So, kung kilala mo siya, hindi ka matatakot mag-step up, right? Tapos, ang sabi doon, hihinto ang pagdaloy ng tubig. Ayun, nasa flat state ang Jordan River that time. Humanly speaking, imposible sila makatawid. But, here's the miracle. Tumigil yung upstream, the water from upstream piled up in one place. Hindi na nag-flow down. Ano ibig sabihin nun? Supernaturally nag-intervene ang Lord as He spoke about it. But again, take note of the sequence. The stopping happened after the stepping, right? Nangyari lang yung pag-stop na pag-flow ng river nang mag-step sila. So what's the insight here? The step was theirs, kanila, yung pagkakbang. But the stopping was God's. They could not stop the river. Hindi nila kaya pahintuin yung river. But they could step. God will not do your obedience for you, by the way.
Pag may inuutos ang Diyos, hindi ang Diyos ang nagagawa ng obedience mo, ikaw yun. Kaya napakalaga. Kaya your responsibility is step. God's responsibility is stop the river. Ganun lang simple. So, may ganito kasi drama tayong mga tao. Parang ganito, Lord, alisin mo muna yung fear ko. Lord, pahintuin mo muna yung problema ko. Lord, i-promote mo muna ako. Payamanin mo muna ako bago ako maglingkod sa'yo. Pero ang verse na ito ay tinuturo sa atin, the water responds to obedience. The breakthrough is activated by surrender. Mga kapatid, kung hindi siguro ako sumunod sa Panginoon, hindi ko maranasan pumunta ng US, ng Jeju Island, ng Korea, ng Singapore, ng Qatar, ng Thailand, ng Cambodia. I step forward. Of course, it's not sailing. Hindi madali yung pag-sail ko sa boat. Marami ako talagang pinagdaanan. Pero, yung miracle nangyari after ko mag-step forward. Kaya, hindi po hinintay ng Diyos na maging safe ang Jordan bago sila tumapak. Hinintay niya ang pagtapak nila bago niya pinatigil ang Jordan River. So, step is yours, stop is God's. Look at the, anong scenario ang naaalala nyo dito? Yung Red Sea, right? Sa Red Sea, sa Exodus, iba. God parted it first, tama? Sabi ng Lord ng Diyos kay Moses, iyano daw yung kanyang tungkod, stop. Then nag-part, tsaka dumaan ang Israelita. This time, God required participation. Paano? Bakit kaya? Kasi this is a new season sa life ng mga Israelita. The Red Sea was the miracle of deliverance. Miracle of deliverance. The Jordan is the miracle of maturity. They are about to possess the land. In the Red Sea, they were slaves. In the Jordan, they are heirs, mga tagapagmana, mga possessors of the promised land. So God is saying, I am not raising rescued slaves anymore. I am raising responsible possessors. Some miracles are given, some miracles are partnered. With partnership. Ano ang principle na makikita natin dito? God moves when we move. Deuteronomy 31:6 says, be strong and courageous, for the Lord your God goes with you. It says, be strong and courageous. Be strong, be courageous. Mga kapatid, may fear ako nung mag-full time ako. Imagine mo yun. Kasi nangarap din po ako yumaman. Nangarap ako magkaroon ng sariling house and land, sariling business. Gusto kong magkaroon ng mini supermarket. Mini supermarket. Dream ko po yan. Gusto kong magkaroon ng sasakyan. So business, may pagka-business time po ako. Pero lahat na yon ay sinurrender ko sa Lord. Courage is not the absence of fear. Courage is not the absence of fear. Courage is movement despite fear. And I did that. Lalo na kung sure kayo na ito yung word of God, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot magpastor kahit na hindi ganun to kasimple. So, kaya sa next point, makikita natin ang katotohanan. Another truth.
Faith is proven in forward steps. Kanina, God waits for us to step forward. This time, faith is proven in forward steps. Sabi doon, anihan noon at umaapaw ang tubig sa pagpang ng ilog ng Jordan. Umalis ang mga tao sa mga kampo nila para tumawid sa ilog. Nauna sa kanila ang mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Paglusong ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdaloy ang tubig. Naipon ang tubig sa malayo, sa lugar na tinatawag na Adam, isang bayang malapit sa salitan. Walang tubig na dumaloy papunta sa dagat na patay, kaya nakatawid ang mga tao sa lugar na malapit sa Jericho. The situation then, imposibleng makatawid ang mga Israelita. Kasi malalim ang tubig, malakas yung current. So, impossible. Very dangerous na sila ay tumawid. So, sometimes God purposely allowed them to face an impossible situation. Mga impossible situation ng buhay, inaalaw ng Lord na maganap ito sa atin para ma-prove natin kung sino siya, makilala natin kung sino siya. So, faith often grows when we face situations bigger than our ability. If the river were shallow, I would not need faith. Hindi na kailangan pananampalataya doon, kundi yung tinatawag nating common sense. So, but the instruction, the priest had to step first. Ito yung instruction. Notice something. Again, paulit-ulit niyo itong maririnig. Only when their feet touched the water did the miracle happen. So God's miracles are often released after the step of obedience, not before. Not before. Kaya, mga kapatid, nakikita po natin that the miracle ay nangyari. God stopped the river when the priest stepped into the Jordan. And sabi, the people crossed safely near Jericho. So, whenever God commands us to do something, kasama natin siya. Right? And then, God controls everything along the way, kung ano man yung mangyayari sa atin. So, ano yung faith lesson na makikita natin dito? Sa story na to, faith is not just believing. Di ba? Kahit si Satan nananampalataya, tama ba? Aware ba kayo yung sinabi niya sa James? Nanginginig pa nga si Satan. Faith is a fact, but faith is an act. Faith without action is dead. Take note of that. Kaya we cannot boast. Faith is not just believing. Faith is moving when God speaks. Faith is not proven by what you see. Faith is proven when we take steps even before we see the outcome. Many people will say like this, Lord, show me first, then I will move. Pero sabi ng Diyos, move first, and then you will see. Hebrews 11:1 tells us, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Naalala niyo si Peter? Nakita niya si Jesus naglalakad sa water. Sila ay nasa bangka. Naalala niyo yung story na yan? Peter walking on water? So, nakikita natin dito, sabi ni Peter kay Jesus, let me come to you. Then sabi ng Panginoon, okay, come. Then nag-step siya sa water. Di ba nakalakad si Peter sa water? Pero nung makita niya yung paligid niya,
Inalis niya yung mata niya kay Jesus. Nag-start siya lumubog. Then, sinape siya ni Jesus. So, ano ibig sabihin nito? Peter experienced the miracle only after stepping out of the boat. Kaya no step, no miracle. Minsan gusto natin na ipakita muna ni Lord yung himala bago tayo kumilos. Pero sa kwento ito, hindi muna tumigil ang tubig hanggang hindi sila lumulusog. Hindi lumulusog yung mga pari. Ganito po yung pananampalataya. Step first, then see God move. It is not really easy, pero napakahalaga po, ita-nurture natin ang ating faith. Yung batch namin, 1980s, to compare with the batch of today, marami ang ayaw magsunod sa paglilingkod sa Diyos. Konti lang hirap, nag-quit na. Konti lang tampo, meron lang nasabi na na-offend, nagtampo, aalis na sa church. Mga kapatid, that's not discipleship. Sabi nga ni Jesus, ano? Follow me. Pasalin mo yung cross mo. Kaya ngayon marami ang in danger space na daw yung mga pastor. It's not a popular calling, but it's a privileged calling because you are serving the King of Kings and the Lord of Lords. The promise is always, I will be with you to the uttermost part of the earth. Mga kapatid, ang daming pwedeng magawang himala ng Diyos sa buhay natin. Pero ayaw natin mag-step up. Ayaw natin mag-step forward. Takot tayo. Takot tayo. Takot tayo magutom. Alam niyo bang naranasan ko namin nung kami mga estudyante na mag-force fasting? Talagang marami pong nag-give up na mga classmate namin, na mga batch na sumunod sa Bible School. Kasi noon, walang tubig sa loob ng Bible School. Kaya nga ang aming kanta noon, there's no problem tubig. Hindi yung T-O-O-B-I-G. There's no problem, water mismo yung tubig that God cannot move it. That's part of the game. It's part of the call. So, kaya nga doon sa water baptism, naalala ko, pagka babautismuhan ka, may question. Yes, tayo lang, yes, yes, yes. Tapos yung awit doon, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with me, still I will follow. Pero where is now that commitment? Sabi ng isa kong friend na Korean, marami raw na mga Kristiyano fake. Let's be genuine Christian. Amen? Start first, then see God move. So, ganito ang ginawa ng mga pari sa Jordan River. Hindi lang nila kinailangan tumapak o lumusog, kundi kailangan din nilang manatili sa gitna. Kaya ngayon, makikita natin, the priest stood in the middle. Napakaganda ng part na ito. Listen very carefully. 370, nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaban ng tipan hanggang sa mga tuwid sa kabilang pampang ang buong sambayan ng Israel. The word is nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga pari.
Wow. Imagine niyo po, they stayed and stood in the middle of the river. Gaano kaya yung kahaba? May mga spiritual truths na marireveal sa atin dito. Sabi ko sa inyo, ang mga priests, they represent, yung may dala ng the presence of God. So, the priests represent the spiritual leaders. The spiritual leaders must stand in the gap. The priests stood between the danger and the people. They positioned themselves in the place of responsibility so the people could pass safely. Responsibility. Whether you like it or not, through thick and thin, till death do us part, kayo mga mag-asawa, may responsibility sa isa't isa. Tama? Till death do us part. Kaya nyo ng ganyang covenant sa inyong mga asawa. How about sa Lord? Can you take the risk of life? Sa harapan ng Diyos. Responsibility. Pag madali, okay lang. Pero pag nahihirapan na, ayaw ko na. God deserves our own very lives. Pag hindi ka na komportable sa call na ito, sa paglilingkod na ito, nasaan na kayo? How far can you go? With a call. Na ibinigay ng Lord sa inyo, simple nga lang yung call nyo. Sige nga, look at yourselves. Simple lang ang call nyo. And still, you cannot be faithful sa responsibility na ibinigay ng Lord sa inyo. Meeting, nasaan kayo pag may meeting? Pinagpapalit, saan? May outing kami, mayroon kami na family, pero nakaset na yung mga meetings na yun. Alam niyo, it's not really easy to be a pastor. Minsan matapang talaga ako magsalita. Pero that's the truth, and the truth hurts, but the truth will set you free. Napakahalaga nito. The priests position themselves in the place of responsibility. Why? So that people could pass safely. May pananagutan sila. So, throughout the scripture, God often calls leaders to stand in the gap. By the way, can you imagine? Ano ang populasyon ng Israelites nung lumabas sila ng Egypto? Ang binibilang ng that time ay mga lalaki. Wala ang mga bata at mga babae. More than 2 million. Imagine nyo yung nandoon sa gitna yung mga priest hanggang makatawid ang lahat safely. Nireiterate doon, they could pass safely. Imagine nyo yun. Million. Can you imagine that? Nasa kaya si Joshua? That time. Kasi nasa gitna ng Jordan River yung mga priest. What do you think where Joshua was then? Kairali natin yung ating Joshua is the leader. That time na pumalit kay Moses. Siya ang mag-usher doon sa lupang pangako. Joshua was in the last. Hindi siya umalis. Siya ang huli na tumawid. At nung pagtawid niya, katapat ng mga priest, sama-sama na sila tumawid. Can you imagine that? Mga kapatid, it's time for us to step up. In application about this, parents, stand in the gap.
for your families. Mga anak, yung gusto nyo, pag mayroon na kayo mga isip, nagtatrabaho na kayo, yung gusto nyo. Matuto nyo i-honor ang inyong mga magulang. Mga magulang, disiplinahin nyo pa rin yung mga anak. Nandyan pa rin kayo para gumabay. Pastors stand in the gap for their congregation. Spiritual leaders stand in the gap for the next generation, preparing the next generation. Mga kapatid, faithful leaders stay in the middle until everyone crosses. Ang sabi doon, they stood firm, not fearful. Yun ang sabi sa mga priest. Yun ang sabi ng text, they stood firm. They were not running, they were not doubting, they were not looking back. They stood steady. Imagine the pressure noon. Millions of people crossing. The entire nation depending on them. Yet they stood firm. Kaya nga, faith is not just taking the first step. It is standing firm while God finishes the work. Marami po hindi finish yung work. Maraming pastor nag-quit. Di ko alam kung anong reason. Maraming manggagawa, workers in the church, nag-quit. Minsan awol, di nagpapaalam. Many people step out in faith, but panic in the middle. But the mature one says, Lord, I will stand where you place me until your purpose is finished. Kaya ako, ito ulit yung testimony ko, yung crossover. Hindi ako pumupunta sa isang lugar na walang gossip na lang, Lord. Una, nung tawagin ako ng Panginoon, nag-crossover ako from my work to the Bible school. And then, bumalik sa church, nag-step up ulit ako, yung crossover ko from the San Isidro Church to National Office. Meron ding word ang God sa akin doon. Then, from office, nag-crossover ako sa Signal Village. And then dito. There will be a time, sasabihin ng Lord sa akin, okay, pull out your tent peg, then move. And I'm waiting for that. I'm waiting for that. Kasi ayoko na mag-move na wala ang presensya ng Lord. Remember the Israelites in the wilderness? Cloud by day, fire by night. Kung hindi ito ang kanilang susundan, they won't go. They won't step forward. Mga kapatid, nawa nga ay hindi tayo maging sige-sige lang sa mga decision making. Let's wait upon the Lord. Kaya, nawa nga ay maging ganito ang ating decision. Lord, I will stand where you place me until your purpose is finished. Kaya nga, makikita po natin the presence of God stayed until the people crossed. The priests were carrying the ark which symbolized God's presence. At makikita natin na lahat ay safely, ay nakatawid. Ito po ay pinakikita sa atin yung puso ng Diyos na God does not abandon His people halfway through their journey. If He begins a work, He will see it through to completion. So, kaya napakahalaga po nito. Kaya nga spiritual leaders don't move on until the people are secure. May moment sa life ko, I was starting being a pastor in the Signal Village Church. And meron kami family day, ginanap sa Ternate, Cavite. So papunta doon ay nakasakay ako kay Brother Willie Serrano. Nung pauwi, sabi niya, si Kuya Willie kasi gusto niya nag-aapuraya pag-uwian na, gusto niya lumarga na. Sabi niya, Pastora, sakay na, tayo na. Sabi ko sa kanya, ay, Kuya Willie, mauna na kayo. Kasi I need to see, yung mga tao ay nailagay na sa tamang sakakayan. At saka lang ako alis.
Alam niyo kung saan ako sumakay afterwards na lahat makikita ko? Sa jeep. Sa jeep ako sumakay rather than yung comfort ng sasakyan ni Brother Willie. So, in ministry, it means discipling patiently. Mga disciplers, mga group leaders, how you disciple? Are you patient? Mga dinidisciple. Alam niyo ba ang katotohanan? Ang mga disciple, sila ang nagwe-wait doon sa disciplers, hindi ang disciplers ang nagwe-wait sa disciple. It means praying persistently, guiding people until they grow. Minsan may mabilis lumago, minsan makunat. Ang hirap lumago. Kaya, not rushing ahead, not abandoning the assignment. Huwag niyo i-abandon yung assignment niyo, nagkaroon na kayo ng conflict. Nagkaroon na kayo ng challenge sa buhay niyo, in-abandon niyo na yung assignment niyo. Standing faithfully in the middle. So many people want to stand on the stage, but God is looking for people who will stand in the middle until everyone crosses. Mga kapatid, nawagan maging tapat kayo dito sa church. No matter what happened, maging tapat kayo dito. Kaya I salute yung ating mga unang natagpuan dito. Ate Minya, ayan sila Ate Lalik, Ate Ana. Sila kasi yung mga nauna dito. Pero hanggang ngayon ay nagyan pa rin. Their faith is still kicking. Kaya salamat sa buhay ng mga ito. Kaya alam nyo, itong tatlo kasi na ito talaga kasama namin ni Pastora Elsie. Sila talaga yung nagpasimula. Pati mga anak-anak nila, kabahagi kami. Marami rin mga naganap along the way. Pero salamat talaga sa Panginoon, they remain. So, kaya nga, makikita po natin talaga ang kabutihan pa rin ng Panginoon sa buhay natin kung mag-stick tayo sa ating pananampalataya. Minsan ganyan ang ministry at buhay pananampalataya. Hindi lang isang akbang ng pananampalataya kailangan tumayo. Minsan sa gitna hanggang matapos ang ginagawa ng Diyos. Now, let's run the race until sa finish line. Makita natin si Jesus face to face. Kaya, ayun. Kaya, mga kapatid, napakahalaga po nun, ano? Okay. Another thing na gusto ko rin bigyan pansin, kita niyo po yung mga priest, nandun sila sa kalagitnaan, and then nakatawid na yung around 2 million na Israelites. Habang sila nasa gitna, of course, mainit. Ramdam nila yung current, yung lagaslas ng tubig. Pero, they stood firm. Hindi po sila nag-retreat. Wala silang no retreat, no surrender, kumbaga. No? Alam nyo, sa ministry, let me tell you this. Kung bakit ko ito sinasabi, kasi ito na po nakikita ko ngayon sa mga kasalukuyan. Ano? Sometimes, ang mga leaders, even pastors, kaya ang sinasabi ko lagi sa mga pastor, make sure that you have a definite call. Kasi kung wala, you will just bleed in the ministry. Instead of mag-blend sa ministry. So, may exit plan. Ang ibang leaders, pag hindi naging okay ito, exit plan. Mga kapatid, sa Diyos, once we surrender ourselves, we should not have backup plans. Ako po ay, dahil ako po ay planner, hindi ko masasabing exit plan yun o backup plans. Kasi ayoko pong maging pabigat sa church. Yan po yung isa ko na principle. Hindi ako magiging burdensome but a blessing to the church. Then, pinag-pray ko po ito. Sabi ko, Lord, kung mag-step down na ako as head pastor, ibang ministry na hawakan ko, definitely, hindi ko alam kung may allowance pa ba ako o wala na. And yet,
meron pa rin akong vision na gusto sa gawain ng Panginoon. I prayed. Then binigyan ako ng Lord ng blessing. Kaya sabi ko, yung blessing na ito, hindi lang ako i-bless ito, pati yung ministry, pati na yung aking family. Tingnan nyo, hindi ko ang Diyos para niya pagpalain ang mga tapat sa Kanya, sumusunod sa Kanya. Kaya if you want to see God's miracle, obey. Obey God. So, standing in the middle means no turning back, no comfort zone, no partial obedience. This is mature faith. Napakahalaga po nito. So, may practical application po ako nilagay dyan. Let me ask you this. What is your Jordan River? Is it a ministry step? Is it a leadership responsibility? A difficult conversation? Forgiving someone? Starting something new? Letting go of something old? Trusting God financially? Surrendering control of your future. Some of you are asking God to part something you refuse to step into. Marami tayong ganito, no? We ask God to part something. Lord, hawiin mo na to, but you refuse to step into. May ganito kayong panalangin, Lord, fix my marriage, but you won't humble yourselves to reconcile. Lord, grow my ministry, but you won't serve consistently. Lord, change my situation, but you won't change your obedience. The miracle is waiting on your movement. And that's what surrender is all about. Action, not feeling. And the last point, surrender is a decision, not a feeling. Joshua did not tell them, wait until you feel peace. He told them, step. Surrender is not emotional comfort. It is a decisive obedience. Maaring natatakot ka. You may not feel ready. You may not feel qualified. But obedience is not based on feeling. It is based on trust. If Abraham taught us to live, Joshua teaches us to step. So, what step of obedience have you delayed? What conversation have you postponed? What calling have you avoided? What fear has kept you frozen? Church, the river is not your enemy. The river is your test. God is not trying to drown you. He is trying to develop you. Let me give you this closing story. Let me end with this picture. May isang tao na naglalakad sa bundok na biglang pumasok ang makapal na hamog, yung fog. Familiar kayo doon, ano? Kasi ako, I've been in Baguio, I've been in Tagaytay. May mga moment papupunta ako na Subo, hindi mo makita yung daan. So, hindi niya makita yung daan. Hindi niya makita yung kabilang side. Ang alam lang niya, sa harapan niya ay may tulay. Habang siya ay nakatayo doon sa tulay, may narinig siyang boses ng guide sa kabilang side. Sabi ng guide, magtiwala ka, tumama ka lang. Sabi ng lalaki, hindi ko makita ang kabilang side. Sabi ng guide, hindi mo kailangan makita ang buong tulay. Kailangan mo lang gawin ang unang hakbang. At nang tumapak siya, unti-unti, lumilinaw ang daan. Ganito madalas ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi niya pinapakita ang buong picture, ang buong plano. Pinapakita niya lang ang susunod na hakbang. So, God does not require full visibility. He only requires full obedience, not partial. So, ang Jordan River ng Israel, hindi nahati.
dahil sila ay matapang, dahil sila ay magagaling. Hindi ito nahati dahil sila ay malalakas. Nahati ito dahil sila ay tumapak. Kapag tumapak ka, gagawa ang Diyos ng daan. Kapag sumunod ka, kikilos ang Diyos. Kapag nagtiwala ka, hahatiin niya ang Jordan sa harap mo. So, where are you now at your states of life now? How's your surrender to God? How's your obedience? Marami bang step na dapat na step up, nag-step forward ka pero hindi mo ginawa? And that's disobedience. Today, we are not praying for rivers to part. We are praying for courage to step forward. So, I want you, each one of you, all of us, let's declare these sentences. Step into obedience with conviction. Can we declare it with conviction? Okay? Sige, 1, 2, 3. Bang ako, kahit hindi ko makita. Hindi ko maintindihan. Kikilos ako kapag sinabi na Diyos, go. Because when we step, God moves. And when God moves, rivers part. And when rivers part, promises are possessed. Amen? Manalangin tayo. Lord, forgive us. For so many times, we need to step forward. We know that it's you na ikaw ang talagang nagsasalita sa amin. Ang salita mo many times nangungusap sa amin, pero nato nakatigasan ang aming kalooban. Lord, sa umagang ito, dalangin ko ang iyong mga salita sa buhay ng Israel, sa pamumuno ni Joshua at ng mga priest. Lord, katulad namin, we're one community dito sa Katuparan Church. Marami dito ay meron ka lang pangungusap noon pa man. Hindi ko alam kung ano yung mga pangungusap na yon na ibinibigay mo sa bawat isa para sila mag-step forward to obey you, to surrender their lives to you. Dalangin ko, Diyos, na hayaan mo ang iyong mga salita ay maging buhay sa kanilang mga puso. Patuloy ka pa rin makapangusap sa kanila sa pamagitan ng kanilang narinig. Nang sa ngayon, ang iglesia ito, Lord, ang mga kapatiran sa lugar na ito ay tunay na mga masunuring Kristiyano, Panginoon. Mga Kristiyano na fully surrendered sa iyo. One step at a time. One step at a time we're drawing nearer and nearer to you, Lord God. And like what I experienced, oh Lord, nung sumunod ako sa tawag mo, never kong naranasan na kinalimutan mo ako o pinabayaan mo ako. Hanggang sa ngayon, ikaw ang aking Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagkulang. Ikaw ang Diyos na nagsusustain hanggang sa kasalukuyan. Miracles after miracles happen on a daily basis once we obey. One we step forward. Lord, I pray sa bawat isa na naririto, sa bawat pamilya, na talagang patuloy silang magsilago sa pagsunod sa iyo. Tumaas ang kanilang pananampalataya. Nang sa gayon, Panginoon, hindi kami mananatiling stagnant sa aming walk with you. Kundi kami ay mag-step forward
sa anumang dinanasan mong gabi namin. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang salita. Maraming salamat. Sa iyo namin binibigay ang mataas na papuri sa matamis pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na si Jesus. Amen and amen. Salamat po sa umagang ito, magsama-sama po kami ngayon, Lord. Lord, sa pagbibigay po, Panginoon, kahit maliit man po, ibibigay niyo basta mula sa puso, Panginoon. Lord, walang mga trabaho, Panginoon. Maligay na sila, Panginoon, na trabaho at pagkabayan mo sila, Panginoon, sa habang naghahanap sila ng trabaho. Lord, sa pagbibigay po, Lord, maraming salamat po. Ito po ang ating dalangin, ang pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Muli po ay mini-welcome po natin ulit si Sister Dayan. Natutuwa kami na makasama ulit kayo. Kayo na yung pumalit kay Ate Minyang na we're looking forward soon na makasama ka namin sa paglilingkod sa Panginoon. At dako naman po tayo sa announcement. Magkakaroon po tayo ng PGL number 25. Gaganapin po ito March 31 to April 30. Continue to pray for kasi kasama po natin sa ating mga panalangin si Brother Francis. Siya po ang ating candidate. Magkakaroon din po tayo ng Experiencing God Retreat. Heads up lang po sa mga gustong mag-candy at saka sa mga mag-team member. Gaganapin po ito sa SBC sa May 2026. Continue rin po ang ating Ibon Challenge para sa ating family camp. Nagaganapin po ngayong June 2026 din. May online prayer meeting din po every Wednesday at 7 p.m. Via online po ito. Let's continue to po sa pag-pray kasi magkakaroon po tayo ng OCC. Gaganapin po ngayong darating na buwan ng April. Magaganap po ito dito sa ating church at wala po tayong gagawin po natin to without the help ng Mother Church ng SBC. Kaya inaasahan po namin ang pakikibahagi ng bawat isa para mapagtagumpayan itong gawain na to. And last po, tinatawagan po namin yung mga leader po, tsaka yung mga emerging leaders ni Pastora Nina, maiwan po after service. Yun lamang po, tinatawagan po si Pastor Asin para sa ating closing prayer.
Sige po tayo lahat ay tumayo at tayo po'y magwakas sa panalangin. Aming Panginoon, pinasasalamatan ka po namin ngayong umaga. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na amin pong narinig. Tulungan mo kami Panginoon na patuloy na mag-obey sa iyo Panginoon without any ifs or buts Panginoon sa aming kaisipan, kundi sumunod lamang kami Panginoon ang buong puso. Amen Diyos. Lord, salamat nga po Panginoon ngayong umaga. Hayaan mo po na ikaw po ang magpala sa buong maghapon namin. Ano man po ang aming gagawin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, mapapurihan kasama ng aming buong pamilya. Ma-enjoy po namin ang araw na ito, Panginoon, na sama-sama. Purihin ka aming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.